guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Guys, kung kailan nyo po mapapanood ang video ito po ang oras or panahon na nakatadhanang malaman nyo ang sagot sa inyong katanungan. At ang mga advices na sinasabi ko dito sa baraha na mula sa higher dimension, makakabuti pong gawin nyo lamang na sanggunian. Okay guys, be open mind po At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway ma-heal nyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. At ngayon po, ang gagawin ko pong reading, malamang yung iba sa inyo, marami kayong katanungan sa sarili nyo, kung bakit ako lang ang nakakaranas ng ganitong paghihirap, bakit wala akong karelasyon, or bakit hindi ko maintindihan ang kaganapan na nangyayari sa buhay ko. Malamang na palagi mong hinahabol ang kaligayahan at kinokontrol mo ang iyong sariling isip, At hindi mo rin alam, hindi mo namamalayan na meron ka palang blockages sa pag-ibig mo, sa relasyon mo sa mga tao, kung paano ka nakikisama, nakikisalamuha. Dahil konektado rin yan sa magiging karelasyon mo. So yan ngayon ang gagawin kong reading sa inyo. At hihingi tayo ng advice po. Okay? Mensahe mula sa higher dimension para magkaroon ka ng kalayaan para sa pagkilos mo sa darating na susunod na buwan, sa susunod na taon. Okay? So move on na po tayo sa ating reading. Okay, Gemini, alamin natin yung mahalagang mensahe, Mga advice sa'yo, magmula sa higher dimension, pagkalipas ng ilang buwan, ilang linggo, ilang araw, mga nangyaring mahalaga sa'yo na nagkaroon ng blockages, Alamin natin kung ano yung naging blockages at kung ano ang magiging advice ng higher dimension ng baraha sa iyo, Okay. Siya na yung lumabas. Tingin ko sa'yo, Gemini, door to spirit. Dito tingin ko sa'yo, Gemini, friendly kang tao. Siguro yung, for example, age of 40 ka na, pero ang tingin sa'yo ng mga tao, bata kang tingnan. Hindi lahat, pero may ganyang klaseng Gemini ako nakakita, Sorry guys, Kaya inom ko lang ng ng tsaa. Alam mo, ikaw ang Gemini na palaging interesado sa mga bagong lugar, bagong bagay. Malamang sa lugar siguro, mahilig ka siguro mag-travel, magmotor-motor, maggala-gala. Hindi mo napipigilan yung ganun sa sarili mo. Galaera ka siguro. Galaero. Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. Oh, may similarity na. See. Tingnan mo parehong may ibon. Okay, meron akong dyan.
Meron na akong validation. Naget ko na yan. Another baraha po. Kuha lang po muna tayo ng Gemini. Tingin ko sa'yo, alam mo Gemini, kasi may nakakita akong gold at rainbow. Ikaw ang taong tipong sikat. Tingin ko sa'yo sikat kayo. Surrendering to the journey. Release control. Release control. Alam mo, itong barahan natin dito, no? Spiral, round and round. Dito ko nakikita sa iyo, Gemini, ang magaling kang makihalubilo. Makihalubilo. Kahit anong klaseng tipo ng tao, kaya mo siguro pakisamahan. Kung plastikan. Kung hindi. Kung masaya. Kung mga kalog. Magaling ka. At masasabi ko na inborn sa iyo ang ganitong ugali mo. Hindi lahat ng Gemini, pero ang Gemini, marami kayo, di ba? Start ng May ng mga 20, hindi lumalabas. Mga 22 or hanggang June 21, ano? Birthday nyo. Birth month nyo ngayon. Anyway, ikaw ang tipo ng tas may dalawa pang ibon, ano? So talagang magaling ka makihalubilo, magaling ka mag-adjust. Yan ang magandang masasabi kong napakagandang ugali mo, Gemini, kasi kahit anong type ng tao, tingin ko naman kaya mong pakisamahan dito, ano? Let's say, kung mayaman, kung mahirap, marunong kang makibaka. Ayan, ganyan. Normal na sa iyo yan. At gusto mo yung mga taong nakakatawa. Ano? Gusto mo ng mga nakakatuwang bagay. At kapag yung mga tao sa paligid mo, naramdaman mo na gusto ka nila, mas lalo kang nagiging friendly. Mas lalo kang para kang ibon, mas lalo kang lipad ng lipad. Ganun ang ibon di ba? Pagka nagpapapansin sa amo niya, kahit naman anong hayop di ba ganun? Parang, tingnan mo ko, ang taas ko ng lumipad, yung ganyan. Kaya ko lumabas dito, ganyan. So, meron kang ganong ugali. Ito, validation ko lang sa baraha, no? Pinapakita ko lang sa inyo, pero yung ugali mo, Gemini, ano? So, meron kang ganong klaseng ugali, ano? Pagka yung tao natuwa sa iyo, nagustuhan ka, mas lalo kang, maring negative way, mas lalo kang gumagara. Pero, hindi ko naman nakakita ang negative ang baraha, pero meron kang ganon talaga ugali, ano? At nararamdaman ko sa iyo, no, mas lalo kang nagiging friendly rin Like sa opisina, pagka merong taong nag-start sa yung kumausap, hi, hello, Gemini, tapos doon ka na papasok talagang mag-a-appeal ka ng sarili mo. Mas lalo ka siguro magpapatawa, kung kengkoy ka. Meron dimang kengkoy na babae tsaka lalaki, di ba? Walang gender yung pagiging kengkoy, ano. Yung iba siguro, mas doon ka nagpapapansin. Yung gano'n na nakakita ko. At ikaw yung tipo ng tao na madaling ma-in love. Ikaw yung tipong ng tao na mapaghanap sa pag-ibig. Naghahanap ka. Nasaan na ba yung, nag-i-explore ka dito na, nakalagay surrendering to journey, release control. Pero dito parang inaano niya, di ba? Parang nasa na yun? Umaasa ka dito Kaya eto yung babae doon. Papunta siya doon. So dito ka nakakita na merong let's say may tao na
Bawa ikaw ang babaeng Gemini, tapos may lalaki na makita mo masayahin, friendly, dahil which is friendly ka rin naman, ano, malamang na mahuhulog yung loob mo doon. Dahil na kapag pareho kayo ng pag-uugali, ano. Pero Gemini, maaaring hindi lahat sa inyo, yung iba, may ugali kang pabago-bago. Masasabi ko na yung iba sa inyo, na ikaw yung type na sala sa lamig, sala sa init na Gemini, ano? At Gemini, ano, ikaw yung may time siguro na nahihirapan ka rin makisama sa mga tao or mismong sa karelasyon mo. Kaya umaasa ka na merong pagbabagong magaganap or umaasa ka na sana ganito, sana ganon. Yung iba sa inyo, umaasa kayo na sana may panibagong taong dumating sa buhay nyo. Nag-iintay kayo dito eh. Pero ang mga blockages mo kasi, ano, kung paano ka makisalamuha, kung paano ka makikipag-relasyon, ano. Actually, ang pakikisama mo, hindi lang naman sa karelasyon mo, kundi yung tao sa kapaligiran mo rin, ano. Kailangan mo pakisamahan dahil konektado rin yan, lalo na kung single ka, no? Kahit may asawa ka rin, kahit konektado rin yan. Flexible. Ang lambot naman ng katawan nito. Flexible. Round and round, flexible. So, yung mga blockages mo kasi yan, ano. Malamang yung iba sa inyo, Gemini, kailangan yung maging flexible, maging adaptable. Appreciation. Ayan, may bulaklak siya. May panyo siyang puti. Gemini, may ugali kang ano-ano. Mahilig mong ipagpaliban ng mga bagay-bagay. May ganon kang ugali. For example, yung mga bagay na dapat ngayon mo gawin, ngayon mo tapusin, or pwede mo naman tapusin sa mismong araw na to, no? Hindi mo na kailangan ipagpaliban pa, ipagpabukas. Pero dahil nga sa matigas ang ulo mo, pabago-bago ka, short-tempered, hindi ka rin matatag, may time siguro na wala ka rin malasakit sa tao, ano? Or let's say, iba siguro sa inyo sa trabaho. Ano? So, dito sinasabi sa inyo ng baraha na ginagamit mo or kung hindi ginagamit, sinasayang mo ang energy mo sa walang kwentang bagay. Malamang yung iba sa inyo, sobrang ambisyoso kayo, seloso, selosa, may pagka-selfish. Yung itinutulong sa inyo ng ibang tao, hindi nyo na-appreciate, hindi nyo na-a-adapt agad kung ano man yung pagbabagong nagaganap. Believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern lights says you are part of nature, so you are magical too. You are magical too. Okay, you are magical too. Appreciation, flexibility, work, spirit, hope, release, control.
Pero alam mo, nakikita ko sa barahang to, no? May hawak kasi siyang bulaklak, ano? Nakikita ko naman sa'yo, Gemini, passionate kang tao. At mukhang palagi kang in love talaga. At gusto mo yun. Yung ganong klaseng nararamdaman mo. Yung ganong klaseng pag-uugali mo. May Gemini na ganyan, ano? Baka yung iba sa inyo, no? Ayaw mo talagang mabakante yung love life mo. Kasi kapag bakante ka, feeling mo unmotivated ka, uninspired ka, at kapag nakakaranas ka ng pagsiselos or negatibong feelings, yun ang nagiging dahilan ng pagiging unstable. Hindi mo mapigilan yung ganong klaseng feelings mo. Ayaw na maano ng kamay ko. Uncovering treasure. Beneath the surface lies great bounty. Alam mo kung bakit hindi mo mapigilan yung ay sandali lang ha. Nagre-ring yung phone, sandali lang. Okay, resume tayo, Gemini, pasensya na. Nag-ring yung phone. May nagpa-schedule sa aking trabaho. Mamaya pa naman. Okay. Yung ugali mo na hindi mo mapigil. Yung P, ginawang F eh. Hindi mo mapigilan yung feelings mo, kaya unstable ka, no? Una, hindi mo mapigilan ang pagsiselos mo. Naglalagay ka ng restriction kasi dito, yan ang nakakita ko sa'yo. At lalo na kung ikaw yung Gemini na in a relationship, tingin ko sa'yo, kasi nga flexible, di ba? Appreciation. Pero sinasabi dito, believe in magic, di ba? Beneath the surface is great bounty, uncovering treasure. Tingin ko sa'yo, release control to spirit. Maraming bawal, mahigpit ka, madali kang magpanic na Gemini, hindi ka makapaghintay, mahirap para sa'yo mag-slow down, alam mo yun. At saka, kapag meron kayong misunderstanding, dali lang, kulang ang kulang ang mensahe ng baraha. Parang gusto kong dito. Sorry, Gemini, ha. Kanina meron nang pumasok sa isipan ko kung ano yung validation ko, pero nawala eh. Kaya, ko-confirm ko lang sa baraha natin, Kasi, hindi ka marunong mag-slow down dito, ha. Oops, mukhang eto gusto. Okay. To be fair. Okay, to be fair. Okay, actually dito yan flexible, di ba? Isa pa ha? Isa pa, ito na lang. Madali ka kasing malito dito. Hindi mo nagiget ang pinaka punto ng inyong sitwasyon, ng inyong samahan, ng inyong relasyon, ng inyong estado kung nagliligawan pa lang kayo, Masasabi ko na kulang ka sa pasensya rin kasi manifestation. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation step 1.
Step 1. Okay. Kulang ka sa pasensya. Madali kang makaramdam ng frustration. Isa-isahin mo yung negative na pag-uugali mo, no? Malamang na yan kasi nagiging blockage, nagiging hadlang. Kaya sinasabi dito, write it down. So, yan madali kang malito, hindi mo nagiget yung punto, kulang ka sa pasensya, frustration, madali kang ma-frustrate. May ugali ka rin na hindi mo makalimutan yung pagkakamali ng person mo, kasi dito, to be fair, yung, ano ba masasabi ko dito? Example na lang kita, Gemini, For example, Gemini, parang yung meron na kayong matagal na issue, na ayos na. Pero kapag nag-away ulit kayo, hala, halungkatin mo na naman yun. Halungkatin mo yun. Baka yung iba sa inyo, sinusumbat niyo pa. Binigyan kita ng ganito, ganyan. Ako nag-ano sa'yo, ganyan. So, merong malamang na ganyan, Alam mo, Gemini, pagka, kasi dito flexible, di ba? Appreciation. Then believe in, actually, lahat na, ang dami, lahat na sasabihin ko, andito na yung meaning ng lahat ng baraha, Pero bigyan lang kita ng konting idea, Gemini, you must forgive your person at forgive yourself. At mag-adapt ka ng bagong strategy, which is dito nakalagay flexible. Appreciate. Appreciate mo kung ano yung binibigay sa'yo ng person mo. Pagmamahal ba, kung ano man yun, anything. Tapos, nag-say sorry, appreciate mo na, mo na rin, patawarin mo na rin. Dahil wala namang perfect na tao, di ba? Kung talagang hindi mo na gusto ang taong ito, pwede mo naman bitawan ito, Pero yun lang sinasabi ko, Kasi sinasabi dito, maging flexible ka, At isa pa, Gemini, ang ingay ng aso sa labas, pasensya ka. Ano ba yan? Ang daming mga istorbo ang ingay ng aso. Ayan, wala tuloy yung isipan ko. Ayan, nakakainis. Sorry, Gemini. Meron akong gustong sabihin sa'yo, Ang ingay ng aso. Ayan, putol tuloy. Kuha ko ng baraha para babasihan ko na lang dito. Kasi meron pumasok sa isipan ko na wala. I'm sorry. Deceit. Okay. Kakagating ko tong asong to, Deceit ang lumabas sa'yo. So, eto, Gemini, may lumabas tayo ditong may lumabas tayo ditong deceit na baraha, Pasensya na, ingay kasi ng aso kanina. So, kung may bagay kang dapat gawin, Gemini, tapusin, Huwag ka nang gumawa ng kung ano-anong panlilinlang, kung ano-anong klaseng rason na kung ano man yun, hindi ko alam. Kung may bagay kang dapat na gawin, tapusin, isettle mo siya sa lalong madaling panahon. Okay? Malamang na isa rin yan na dahilan ng hindi nyo pagkakaunawaan ng person mo. Okay? Kasi sa samahan, di ba, kailangan talaga yung ganyan, Kapag promise. Kapag ngayon, sinabi mo ngayon gagawin mo. Okay? Baka yung iba sa inyo, mag-asawa kayo, di ba? Tapos sabi ng asawa mo, hugasan mo na yung pinggan. Tapos hindi, mamaya na. Hanggang sa gumabi na, andun pa rin, nakatambak pa rin yung pinggan. Sample lang yung sinabi ko. Pero kayo nang bahalang mag-adjust, yung paglilinis ng bahay, di ba? Lalo na kung ang person mo, yung siya yung tipo ng, fastidious disease, yung merong gano'n, alam mo yun? Yung, meron dito sa Japan, ang tawag doon is keppekisho, yung masyadong malinis, kasuklam sa kanya yung madumi yung bahay, magulo yung closet, basta yung gano'n, kailangan
pagka may tulo na tubig, punasan. May mga ganong klaseng tao, ano. Kahit saan bansa ka magpunta, talagang meron. Ewan ko lang sa inyo, Gemini, ano, kung meron kayong kakilalang ganon, ano, baka itong person mo, ang iba sa inyo, ganon. Konting hinawakan lang dito, alcohol agad, punas agad ng alcohol, kasi parang feeling niya yung germs. So, ang tawag dun sa ganong klaseng, ano, is fastidious disease, ang tawag dun. So, baka yung iba sa inyo, no, may ganong klase kayong person, so yung maruming lugar, malamang na yun na nagiging sanhi ng inyong pag-aaway. Kaya, example lang naman yung sinabi ko, no? So, pagka nag-promise ka, ano, na, or nagkasundo kayong dalawa na gagawin ito, gawin mo dapat. Ano? Baka yung iba sa inyo, gumagawa ka pa ng kung ano-anong rason, ano? So, iwasan mo na lang. Dahil yan ang nagiging blockage ng sasamahan nyo, nagiging hadlang, nagiging rason para magtalo kayo, ano? Tsaka Gemini, ano, minsan siguro yung pagsiselos mo rin, ano, nakikita ko sa mga baraha, parang wala ka namang basihan, alam mo yun, wala kang basihan para iniisip mo kasi na nililinlang ka ng person mo, pero para sa person mo, wala eh. Parang nonsense yung pinagsiselos mo. Pero ikaw, ayun, nagsiselos ka, or yung pagkainggit mo sa iba, kinukumpara mo siguro yung relasyon mo, or yung sitwasyon mo, na inisip mo siguro na, ay, doon, mas maganda, mas maganda yung magdala yung boyfriend niya, yung girlfriend niya, or yung boyfriend niya, niregaluhan siya ng ganito, ganyan. Ano? Pero ako, nung birthday ko, walang ganyan. So, eto, sinasabi sa'yo. Yung ganong klaseng ugali mo, isa rin hadlang yan. Yan ang kinaayawan ng person mo. Okay? Baka, kasi nga, yung isa pang hadlang mo is wala kang malasakit. Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. Just to confirm lang, ano? Wala ka kasing malasakit daw. Bakit? Bakit wala kang malasakit? Second chakra, Archangel Ariel. Ito ko siya nakita. A change in the wind. A change in the wind. Kumikinang siya. Dito na lang. A change in the wind. Gemini, akyat lang muna natin ang ating mga baraha. Okay? Para mas ano. Okay, so yung hadlang mo dito, Gemini, ano? Bakit wala kang malasakit at change in the wind? Kapag ang isang tao ay karibal mo or kakumpetensya mo or nakaaway mo or nanlinlang sa'yo, salungat ang inyong opinion, nakaaway mo, wala ka talagang malasakit. Ano? Yan ang nakakita ko. For example, karibal mo sa panliligaw o yung may tao na hindi kumampi sa'yo. Kasi short-tempered ka rin kasi, Gemini. Hindi lahat, pero yung iba sa inyo, yan ang nakikita ko. May time siguro, Gemini, na ikaw ang kailangan mag-initiate, pero hindi mo magawa. Kasi, hindi ka makapag-isip ng matino. Yung zebra dito, yung itsura niya. Nawawala yung katatagan mo.
mas pinapairal mo yung ego mo, yung katigasan ng ulo mo. Ano? Gemini? Kaya tingin ko sa'yo, isa na rin sa hadlang, sa blockages, yung pagiging, masasabi ko na, sinasayang mo yung energy mo. Kasi, mas pinapakinggan mo siguro yung ego mo, or meron siguro nagsusulsul sa'yo, nagbibigay ng advice, taong walang kwenta, mga chismosa, mga pakialamera. At nakikita ko rin sa'yo na moody ka dito. Yung energy mo, hindi mo nilalagay sa pagsusumikap, sa tamang posisyon. Ano? Gemini, yan ang nakikita ko sa'yo. At saka, ikaw rin mismo may ugali ka rin mapanlinlang, selfish, lack of consistency, empathy, yung ganyan, tsaka moral, masasabi ko. Baka yung iba sa inyo nagiging manipulative ka, itsura nito. Mukhang manipulative yung itsura niya. Mas inuuna mo ang sarili mong hangarin dito. Ano? Gemini. Dito ko nakakita yung sa bulaklak na dito. No? Actually, eto combination din dito. Hindi mo natitimbang ng maayos kasi. Kaya yung sinasabi sa iyo ng baraha, nagiging selfish ka at lack of consistency ka sa empathy, sa moral. Talagang gusto mo nasa iyo ang authority, kapangyarihan. Mas inuuna mo kasi yung sarili mong gusto. Kaya ang nangyayari, parang wala kang pagmamalasakit. Kasi ang gusto mo lang, kasi ang gusto mo, ikaw ang masunod. Ikaw ang magdidesisyon. Mga ganyang pag-uugali. Yan ang mga blockages na nangyayari sa'yo. Gemini, So, ano ba ang mensahe sa'yo ng higher dimension para magkaroon ka ng kalayaan? At wastong pagkilos, lalo na sa darating na araw, linggo, buwan, baka yung iba sa inyo taon. Patong na lang kaya natin sa taas, para dumami. Ang dami ko kasing kinuhang confirmation, Maya. Chop wood. Chop wood. Alam mo, pag sa spiritual na landas, kailangan before enlightenment, chop wood, carry water. After enlightenment, chop wood, carry water. So, dito sinasabi sa iyo ng baraha, kailangan mong magpasya. Maaring ang pagpapasya mo ang makakabuti or maaring makasama. Diba? Maaring dito, kasi tingnan mo naman yung dito, yung timbangan. So, maaring makabuti or makasama, Pero kailangan mo magpasya pa rin, Kailangan mo magpasya, pumili, magdesisyon, humanap ng direksyon. Lalo na kung puro selos ka, puro away kayo, misunderstanding lang kayo ng person mo, At ang action mo at mga activity ng person mo, natural lang na hindi mo lahat makikita, malalaman. Hindi mo rin dapat bigyan ng restriction ang person mo, Kung gusto mo maging maayos ang inyong samahan or tumagal kayo,
Balasahin lang natin ng husto ang ating barahan, no? Gemini, kung merong kayong free time para mag-bonding ng person mo, maganda magkaroon kayo ng bonding time. Tapos, yung meron kayong, kasi manifestation is very honest. Tapos, change the wind and chop wood, diba? Pag yung time na magkasama kayo ng person mo, make the best of it. Excuse. Okay? Iwasan mo yung makipag-away, yung magselos. Baka yung iba sa inyo, no, Gemini, may karelasyon ka, tapos syempre busy kayo pareho sa trabaho or yung person mo. Tapos yung during na magdi-date kayo, mauuwi pa sa away. Alam mo yun? Parang sayang naman. Kaya sinasabi sa'yo dito ng baraha, yung bonding time nyo, make use of it. Okay? Iwasan mo yung bigyan ng kung ano-anong malisya, yung, ang person mo. Okay? Pero meron tayong sacred chakra, Archangel Ariel. See? Caring connection. Nakakita ko may good luck na darating sa inyong dalawa ng person mo dito. Caring connection. Good luck to. Good luck mensahe nito. So, yung ibang Gemini, tingin ko, matatapos na ang inyong samahan ng person mo. Lalo na kung toxic, then matatapos na. Or kung hindi naman, may pagbabagong magaganap at kinakailangan ng adjustment dito. Pareho. Okay? At isa pa, Gemini, syempre, hindi naman ibig sabihin na meron kayong good luck na darating. Syempre, meron pa rin masasabi kong pagsubok. Okay? May challenges pa rin na darating sa inyo, dalawa ng person mo, or maaaring sa side lang niya or sa side mo. May pagsubok at yun naman na magiging pagsubok nyo sa inyong relasyon. Kaya nga dito sinasabi caring connection, di ba? So, paano mo, for example lang, Gemini, yung person mo, meron siyang pinagdadaanan. So, paano mo siya i-comfort? So, yan din, sinasabi ng baraha. Pagsubok na darating sa inyo, mga kaganapan, ititest kayo ng universe dito kung hanggang saan. Okay? Kaya sabi ko sa'yo dito, before enlightenment, chop wood, carry water. After enlightenment, chop wood, carry water. Baka yung iba sa inyo, inisip nyo, ay, nanligaw ka, sinagot ka na. Akala mo doon na. Hindi pa. Tuloy pa rin yan. At yung iba siguro sa inyo, dahil dati magkarelasyon kayo, ngayon kinasal na kayo, akala nyo goal. Hindi. Another landas na naman yan. Hindi porket nagpakasal kayo, nag-engage, nagkaroon kayo ng proposal, marriage proposal, ibig sabihin goal na. Hindi. Continue pa rin ang buhay. As long as meron kayong hininga, continue pa rin yan. So, yan ang nakakita ko. Ititest kayo ng universe kung hanggang saan kayo ang inyong pagmamahalan or hanggang saan nyo mapapatawad or mapagpapasensyahan or hanggang saan kayo magpapakumbaba. Ang ganun. So, depende, Gemini, kung anong sitwasyon ang meron kayo, kung anong klaseng relasyon ang meron kayo. In ligawan stage, or mag-asawa na, or magkalibin, o kayo na bahala mag-adjust, Pero yun ang nakakita ko. Kaya, kinakailangan nyo mag-effort or mag-sacrifice para ma-maintain nyo ang inyong samahan. Kung magagawa nyo ang mag-effort, mag-sacrifice, then merong good luck. Mas gaganda ang inyong samahan kumpara sa dati. Magle-level up kayo. Okay? At Gemini, if ever na yung pagbabago ay sa positive or sa negative, dahil medyo yung believe in magic, hindi mo na maalam kung anong magic ang meron dyan, di ba? Hindi mo, eto sinasabi talaga good luck, So,
dito kasi nakikita ko na kailangan nyo talagang kung ano mang changes ang mangyari sa inyo, gumulong man sa negative side or sa positive side, still kailangan nyo pa rin mag-effort dalawa, magtulungan. Ayun. Okay? Isipin nyo na yung paghihirap na mararanasan nyo is hindi yan forever. Dahil gumugulong ang gulong ng palad, ang ating mundo, ang ating buhay. Kaya minsan, yung gulong nasa baba, yung gulong nasa taas. Minsan naman, middle ka lang. Minsan naman, yung gulong sumuswak doon sa butas. Minsan, hindi ka na makalabas-labas. Okay? Pero, as long as pag-iigihan nyo, magagawa nyo naman ang paraan. Okay? And syempre, kailangan nyo mag-pray din, So, Gemini, sa pagtatapos ng ating reading, masasabi ko, yan na ngayon ang nangyayari sa'yo na mahalaga, na tingin ko, dapat mo talagang ma-overcome. Hindi lang ikaw, lalo na kung nasa relasyon ka, pareho kayo, kailangan nyo ma-overcome. At lalo na yung mga negative side, yung pag-uugali mo, na sinabi na blockages nga, yung pagiging matigas ang ulo mo, pabago-bago, short-tempered ka, hindi ka matatag, at yung ugali mo na parang siguro sinasabi ng person mo, na wala kang malasakit. Dito kasi kailangan caring connection, So, masasabi ko sa'yo, Gemini, resolution. Okay? Huwag mong hintayin ng New Year para gumawa ng New Year resolution. Kahit hindi New Year, gumawa ka na. Hindi mo kailangan hintayin ng bagong taon, para gumawa lang ng resolution. Dapat every time. Once na na-realize mo na mali ang mga kinikilos mo, hindi nagdudulot ng maganda sa inyong samahan, sa iyong pagkatao, baguhin mo na. At kailangan mong mag-reflect talaga. So, Gemini, kung meron kang sariling validation sa baraha, then validate it. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. At maraming salamat sa iyong like, share, comment. At sa mga cross-watcher ko, maraming salamat po at naligaw kayo sa akin channel. Sa mga bago ko pong subscriber, thank you po. Namaste po. Bye-bye.